Nagsalita ang dalawang misteryosong nilalang na bata pangaraw ang hitsura ng bida ngunit may kakayahan na sa pakikipaglaban, kaya bakit hindi nga raw sumali ang bida sa kanilang Quan Shen sect? Sarkastiko naman sinabi ni Chu Qing sa kanila na hindi niya raw kailangan ang sekta na katulad nilang basura na umaasa lang sa pera. Nainis naman rito ang isang hangal na sinabi sa kanyang senior brother na paslangin na raw nila ang bastos na bata na iyon dahil masyado na raw siyang nagmamayabang sa kanila. Sumagot naman ang bida na may pang-iinsulto sa kanila na dapat na nga raw silang bumalik at mag-aral pa ng ilang taon para matalo lamang siya sa pakikipaglaban, at dagdag din niya na wag na nga raw sila sumubok na kalabanin siya dahil matatalo lamang sila sa kanya. Nanggalaitin naman rito ang dalawang hangal dahil sa labis nilang narinig na kayabangan sa bida. At kasunod nun hindi na nga nakapagpigil pa ang isang hangal sa labis niyang nararamdaman na pagkagalit sa bida at nagpalabas nga ito ng isang pulang sandata na binabalutan ng pulang aura na pinapangalanan na isang salamander rod. Nagsaad nga ito habang umaatake na papaslangin niya raw ang bida dahil sa pangbabastos nila sa kanila. Agad naman napansin ng bida ang hangal at naghanda din ito ng isang atake para sabayan ang paparating na atake. Sa unang salpukan na naganap, makikita rito ang hangal na paatras dahil sa sobrang lakas na binitawan na atake ng bida. At biglang may napansin nga ito sa kanyang sandata na isang pagkalamat. Nagalit nga ito dahil winasak nga raw ng bida ang kanyang salamander rod. Sa hindi inaasaang pagkakataon ginawa naman na pagkakataon ng bida ito habang pinoproseso pa ng hangal ang kanyang salamander rod na nagkaroon ng isang crack. Wala na nga nagawa ang hangal kundi pangsalag ulit ang kanyang sandata para protektahan lamang ang kanyang sarili sa kapahamakan. Tulad ng inaasahan tuluyan na nga nasira ang salamander rod ng hangal. Kasunod nun nagdilim naman ang pagmumukha ng hangal sa labis na panghihinayang sa kanyang sandata. At labis nga itong nagalit na nagsasaad sa bida na papaslangin niya raw siya sa kanyang ginawang kalapastanganan. Kasabay nun sumugod nga ito gamit ang kanyang blazing punch habang naglilisik ang kanyang mga mata sa galit. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang may lumitaw na isang slashing skills patungo sa hangal. At kasabay nito makikita ang hangal na putol na ang kanyang kaliwang braso. Makikita naman ang bida bumababa sa ere dahil siya ang may kagagawa ng nangyari sa hangal. Kasunod nun makikita rito ang hangal na sumisigaw sa labis na sakit na kanyang nararamdaman dahil sa pagkawala ng kanyang kaliwang braso, habang ang kanyang senior brother hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanyang junior brother. Kasabay nun napamura naman ito habang naghahanda ito ng kanyang pinakamalakas na atake para tapusin na si Chu Qing. Kasunod nun umatake naman ang hangal at nagkaroon naman ito na napakalakas na pagsabog. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari makikita rito ang kanyang junior brother na ginawang pangsalag ng bida sa atake ng hangal. Ngumisi naman na parang demonyo ang bida dahil basta-basta na lamang umatake ang hangal sa kanya na hindi nag-iisip. At sinabi din ng bida habang hinahagis ang bangkay ng hangal, na kung siya raw ay isang cultivator, dapat wag raw siyang maging isang masamang tao sa mundong ito. At dagdag din ng bida habang iniinsulto ang hangal na umuwi na nga ito at uminom na lamang ng gatas sa kanila. Nagalit naman ng sobra ang hangal dahil sa mga sinasabi ng bida sa kanya, at kasabay nun naghanda nga ito ng isang buong lakas na pag-atake para paslangin ang bida. Kasunod nun pinakawalan na ng lalaki ang kanyang atake. Pero sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang nag-alas Sanggoku naman ang bida, na gamit ang isang teleportation technique, at nagtataka naman rito ang hangal kung nasaan raw ang bida. Hindi naman napansin ng hangal na lumitaw ang bida sa kanyang likuran. Kasabay nun tinapos na ng bida ang lalaki sa pamamagitan ng pagsaksak sa likod nito. Nagulat naman rito ang hangal dahil hindi siya makapaniwala na mapapaslang lamang siya na walang kalaban-laban. Kasabay nun habang ito ay papabaksak na sa ere, nagsaad nga ito na paghihiganti raw siya ng kanyang ate sa pagkamatay niya. Loko tong hangal na ito may ate pa, pagkalipas ng matinding laban. Makikita rito ang bida habang binubuksan na ang pintuhan ng kotse, nakita niya naman rito si Ye Chengxi na walang malay, at dali-dali niya itong pinuntahan at ginising.
Kasabay nun gumising naman si Ye Chengxi na may pagmulat sa kanyang mga mata dahil sa gulat ng kanyang nakita. Nagsaad nga ito sa bida na nag-aalala na bakit nga raw nandito ang bida, at sinabi din niya na mayroong dalawang senior na tawista na hindi man lang nakapagpabagsak sa labanan kaya sila ay nahirapan, kaya napunta sa ganitong sitwasyon ang nangyari. Nag-ala ninja moves naman rito ang bida at sabay niyakap niya si Ye Chengxi na nagsasaad na wag na nga raw mag-alala ang kanyang baby girl, dahil okay na nga raw ang lahat. Makikita rito si Ye Chengxi na nakikita ang dalawang hangal na walang buhay, kaya wala na lamang itong nasabi sa kanyang nasaksihan. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong ang bida kay Ye Chengxi kung may alam ito kung ano ang pagkakakilanlan ng dumukod sa kanya. Nagsalita naman si Ye Chengxi na hindi nga raw siya sigurado kung ang Li family ang may kagagawa nito, at kamakailan lang, opisyal na silang nagpasimula ng digmaan, ngunit sa tuwing kami nakikipaglaban, may ilang mga guro na lilito upang tulungan sila na nagiging dahilan upang kami ay umatras. Napasabi na lamang ang bida sa kanyang sarili na walang duda na ang pamilya Li ay abala kamakailan kaya tiyak na nagkaroon sila ng kasunduan sa mga Daoist na nag-aaral sa malalalim na bundok. Dagdag din ni Ye Chengxi ang mga tao na iyon ay hindi karaniwan, ang mga lalaki sa likod nito ay napakalakas, at wala silang paraan upang mabawi ang mga bagay na nagawa nila. At sinabi din niya sa bida habang inaalalayan siya ni Chu Qing na hindi niya raw binabaliwala ang mga lalaki, tulad ng mga taong kumuha sa kanya. Sumagot naman ang bida na naiintindihan niya raw ang sinasabi ni Chen Shi, kaya iyon ay nagpapahiwatig na ang sitwasyon ng pamilya Ye ay hindi maganda. Sinabi naman ni Ye Chengxi na bilang karagdagan, maraming maliliit na pamilya ang nagdudulot sa amin ng mga problema. Sumagot naman ang bida sa tinura ni Chengxi, na ibig bang sabihin nito ay may kaugnayan ito sa auction house na magaganap sa loob ng 2 araw. Maaring ito ang dahilan kung bakit ang mga nakaraang pamilya ng martial arts ay naging sobrang aktibo kamakailan lamang kaya mataas ang posibilidad na may lumitaw na mga bihirang kayamanan. Sumang-ayon naman rito si Ye Chengxi dahil may kahulugan naman ang sinabi ni Chu Qing, kaya dapat ay sinubukan nilang hadlangan ng ibang pamilya na malaman ang balita upang hindi sila makapaghanda para dito. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla niya na lamang kinis sa bayhag ang bida, alam ko ang nasa isip niyo mga hangal kaya hinti-hinti lang sa mga episode magagawa naman ng MC yan. Balik kay Chengxi habang nahihiya na niyaya ang bida na pumunta raw sila sa Sogo. Sa kanila pala, mapapasana all ka na lang talaga sa mundong ito. At sinabi din ni Ye Chengxi na gusto niya raw sabihin sa kanyang ina kung ano ang nangyari at sigurado raw siya na gusto ng kanyang ina na magpasalamat sa iyo. Hinawakan naman ng bida ang ulo ni Ye Chengxi, na sumasang-ayon na pumunta na nga raw sila. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito ang 3 babae na nakaupo, maya-maya pa nagpakita naman rito sila Chu Qing at si Ye Chengxi. Masaya naman binati ni Mrs. Ye si Chu Qing, at umupo na raw siya. Nagalit naman ang isang babae na pinapatigil sila. Nagtaka naman rito si Mrs. Ye kung napapano raw ang kanyang kapatid. Nagsalita naman ang kanyang kapatid na pinasok niya raw ang isang estranghero sa ating lihim na pulong, hindi ito nararapat. Kasabay nun dinuro naman niya ang bida na hindi raw nila sinabi sa kanya na siya ay isang lalaki. Napatahimik naman rito ang bida sa mga sinabi ng babae sa kanya. Ngunit sa kalaunan nagsalita din ang bida habang tinaas niya ang kanyang kamay, na hindi raw siya pumunta rito para makilahok sa kanilang lihim na pulong. Napasabi na lamang si Mrs. Ye sa kanyang isip na si Chu Qing ay walang ingat, nais kong gamitin ang pagkakataong ito upang ayusin ang kanyang kasal kay Chengxi ngunit ngayon ay nawala na ang pagkakataon. Balik sa bida habang nilalabas niya ang isang yellow crystal, kaya raw siya pumunta rito para makipagnegosyo sa kanila. At sabay hagis nga ito sa babae na suriin niya nga raw ito. Sinabi naman ng kapatid ni Mrs. Ye na ang bato na iyon ay masyadong misteryoso, kaya't hindi niya mahulahan kung anong klaseng bagay ito, at nagtataka rin si Mrs. Ye kung anong klaseng bato raw yun. Sinabi naman ng bida sa kabilang banda na siya raw ang gumawa nun sa pamamagitan ng kanyang sarili. Kinuha naman ni Mrs. Ye ang Spirit Stone para masuri ito at ma-cultivate kung ano talaga ang pakinabang nito.
Habang sinusuri ni Mrs. Ye ang yellow crystal, napasabi na lamang ito sa kanyang isip na kailangan niya raw na pagsikapin ang panloob na lakas sa loob ng kanyang katawan at maramdaman ang daloy ng enerhiya. Kaya sa ganun makakamit ang isang kapangyarihan na hindi pa nakakamit. Makikita rito si Mrs. Ye na nagko-cultivate kasama ang yellow crystal. Pagkalipas ng ilang sandali, minulat na niya ang kanyang mga mata na namamangha dahil nararamdaman niya raw ang sumasabog na enerhiya sa buong katawan niya. Kasabay nun sumabog ang napakalakas na aura sa buong katawan ni Mrs. Ye. Nagulat naman rito ang mga kasamahan niya dahil namamangha sila sa epekto ng yellow crystal sa katawan niya. Natuwa naman rito si Mrs. Ye at tinanong sa bida na kung gaano raw karami ang mayroon si Chu Qing ngayon, basta't makatwiran ang presyo. Nais naming lahat ng ito. Nagsalita naman ang bida na hindi niya raw ito ibebenta. Nagalit naman rito agad ang kapatid ni Mrs. Ye na kung pinagluloko nga raw sila ng bida. Nagsalita naman ang bida na hayaan muna nila na tapusin ang kanyang sinasabi, at magpapaliwanag raw siya. Ang auction ay magaganap sa loob ng 2 araw, at ang presyo ng bato ay masyadong mataas sa oras na yun. Kaya kung gusto niyong bumili ng isang bagay, maaari kang makipagkita sa akin sa oras na yun, at bibigyan kita ng discount, at magpasalamat kayo dahil kaibigan ko si Cheng Xi. At sinabi din ng bida na tungkol sa dahilan kung bakit raw siya nandito. Ito ay dahil mayroon akong isang bagay na nais kong ibigay sa inyong lahat, na isang talisman na ginawa ko na nagbibigay ng proteksyon, at isa pa na nagpapalakas ng lakas sa laban sa maikling panahon. Nagulat naman rito ang 3 magkapatid kung totoo nga ba raw ang sinasabi ng bida na lalakas sila kaagad, at nagtanong din sila kung ilang porsyento ang dadagdag sa kanilang lakas, na kung sakaling gagamitin nila ang talisman na tinutukoy ng bida. Sumagot naman rito ang bida na 30% hindi naman makapaniwala ang kapatid ni Mrs. Ye kung totoo nga ba ang sinabi ng bida na 30%. At nagtanong naman si Mrs. Ye kung ilan raw ang oras ang kailangan ng bida at kung ano din daw ang presyo nito. Sumagot naman rito si Chu Qing ang talisman ay madaling gawin, nangangailangan lamang ng ilang araw, ang presyo ay maaaring itakda dahil hindi ito nauugnay sa kita, at sa mga elixir, kailangan mong maghintay ng 1 linggo o higit pa bago makuha ang unang batch, kaya maaari tayong magpasya sa huli. Nagsalita naman rito ang kapatid ni Mrs. Ye kung bakit raw tinutulungan sila ng bida. Sumagot naman ang bida na simple lang, dahil kaibigan niya raw si Ye Chenshi at sabay tapik na ito sa balikat niya. Kinilig naman rito si Ye Chenshi na nagsasaad na kapag natapos ang kanilang problema bibigyan niya raw ito na malaking regalo na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito ang dalawa na nag-uusap. Nagsalita si Ye Chenshi na nagpapasalamat sa bida na kundi raw dahil sa kanya hindi raw siya magiging ligtas ngayon, at nagpasalamat din ito dahil sa pagtulong niya sa pamilya niya. Napangiti naman rito ang bida dahil hindi niya raw inasahan na magiging kawili-wili ang buhay niya dito sa mundong ito. Matapos ang auction house at sa tulong ng pamilya ng Ye na ipalaganap ang aking pangalan, gusto kong magtayo ng aking sariling imperyo ng negosyo dito sa Jinmen. Pagkalipas ng ilang sandali, nakauwi na ang ating bida sa kanilang bahay. At biglang nagulat ang bida dahil may nakita siyang bisita na nakaupo sa kanilang bahay. Pinakilala naman sa eksena si Chu Qinghe, ang pangalawang auntie ni Chu Qing. Magalang naman nagpakilala ang bida sa kanyang auntie, at nagsaad din ang bida sa kanyang isip na papano raw nangyari ito dahil kailanman hindi niya narinig ang tungkol sa kanyang mga kamag-anak. Sinabi naman ng kanyang auntie na dumating raw siya upang pag-usapan ang iyong nakatakdang kasal. Nagdilim naman ang pagmumukha ng bida dahil masyado pa nga raw siyang bata para ikasal agad. Sinabi naman ng bida sa kanyang auntie na nasa kolehiyo pa raw siya kaya kung pwede pang maghintay ang kasal hanggang sa matapos ang kanyang pag-aaral. Sinabi naman ng kanyang auntie na nagsasayang lang raw ang bida ng pera sa pag-aaral kaya mas mabuting magpakasal na nga ito sa mayaman. Naging seryoso naman rito ang bida dahil ayon sa kanyang nakaraang mundo, ang mga lalaki ay pinahahalagahan kaysa sa mga babae, ngunit ito ay hindi totoo dito sa mundong ito. Gayunpaman, ang ganitong mahalagang sitwasyon ay nag-aalok sa akin ng pakiramdam na parang maaari akong magbigay ng isang kahulugan sa kanila. Nagtanong naman si auntie na kung saan raw si Chu Xiao at kung nagsasagawa ba siya ng kanyang postgraduate.
Ang postgraduate ay isang estudyante na matagumpay na nakatapos ng kurso sa antas ng undergraduate sa isang kolehiyo o unibersidad at kasalukuyang nagsasagawa ng karagdagang pag-aaral sa mas mataas na antas. Sumagot naman si Mrs. Chu na hindi dahil nasa bahay lamang siya sa buong araw. Sinabi naman ng bida habang iniisip si Chu Xiao na malamang na umuwi na naman siya ng late kagabi kaya nasa kama pa siya ngayon at natutulog. Sinabi din ng kanyang auntie habang sumisipsip ng yosi, na sisipsipin niya raw ang mga hangal na nanonood ngayon, lalo na si Cece Martinez. Ang sinabi niya wala kang sapat na edukasyon tulad ng inyong ina, ang mga anak ay katulad ng ina. Tumayo naman si Mr. Chu para gumawa raw ng kape para sa kanila. Ngunit ang katotohanan nalulungkot si Mr. Chu dahil wala man lang siyang magawa para sa kanilang pamilya. At napansin naman ng bida ang kanyang tatay na malungkot na umaalis. Naging seryoso naman si Chu Ching dahil masyado na nga raw madaldal ang mukhang Hulk, at kailangan niya na raw turuan ng leksyon ito. Nagsalita naman ang kanyang auntie kay Mrs. Chu na sinasabihan ito na tumingin ka sa kanya ngayon, kung nakikinig ka at kukunin ang anak ng pamilyang Liu mula sa Heishi, mas magiging madali ang lahat para sa inyo. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang nagwala ang bida, kasabay no nagulat naman rito ang dalawa lalo na ang Berang na matanda. Nagdahilan naman ang bida at humingi ng pasensya dahil nakakita raw siya ng langaw sa mesa kanina at sobrang nakakainis ito. Tumayo naman ang matanda na kailangan kong umalis para bang hindi ako tinatanggap dito, gayunpaman, kahit na sila ay buhay pa rin. Dapat mong patuloy na patunayan ang iyong sarili sa iyong pamilya at ipakita ang kanilang tunay na pagmamahal, kunwari kapahangal na nagmamalinis. At sinabi din niya sa bida na magsaya na nga raw siya sa natitirang araw niya sa kolehiyo dahil ikakasal na raw siya sa loob ng maikling panahon. Sumagot naman ang bida na kung bakit nga raw siya makikinig sa kanya. Sumagot naman ang Berang na matanda hindi raw magbibigay daan sa iyo na magbigay ng desisyon. Ang lahat ng kailangan mong gawin ay mag-asawa ng isang mayamang babae at lumikha ng isang matibay na pamilya. Nagsaad din ang bida habang kinukutsa ang matanda na hindi raw siya katulad niyang murang nabebenta kaya pasensya, hindi raw siya mura katulad niya. Nagalit naman rito ang matanda at hindi na nakapagsalita dahil sa galing ng bida sa pakikipag-rap battle. Dagdag din ng bida na kung sobrang mahal mo ang pagbebenta ng iyong sarili, bakit hindi mo ibenta yang binti mo? Gaano mo sa tingin ito kahalaga? Nagpaalam naman na pinagpapawisan ang Berang na matanda na sinasabi kay Mrs. Chu kailangan mo siyang dalhin sa isang psychiatrist para malaman kung bakit siya nagkaroon ng mga masamang isip. Tinatawag naman siya ng kanyang ina, ngunit wala na lamang pakialam rito ang bida, at kasabay nga nun umalis na lamang siya na hindi nagsasalita. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita naman rito ang bida na naiinis sa mga pinaggagawa ng kanyang auntie. Kaya sa gayon nakapagdesisyon siya na tawagan na si Ye Chengxi para makahingi ng tulong rito. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita naman rito ang Berang na matanda kasama ang dalawang chika babe na lalaki na humihingi sa kanila ng masarap na halik. Kasunod nun, makikita naman rito ang isang babae at ang mga kalahi ni Tag-uro na tauhan ni Ye Chengxi na nag-uulat nga ito sa kanyang telepono dahil nakita na raw nila ang kanilang target. Sumagot naman sa kabilang linya sa Ye Chengxi kunin raw nila ang kidney ng matanda para mabigyan ito ng leksyon.